Hello, good morning po sa atin lahat. So, welcome po sa vlog natin today. So, silipin natin, no? The time ngayon ay 11:30 a.m. It's December 29, 2025. No? So, open na market today. So, tingnan natin, silipin natin saglit. Kumusta ang lagay ng market ngayon, especially dun sa mga tinatrade ko. So, si BPI 119.5. Tingnan natin what price siya nag-open. Okay. So, nag-open siya 119.6 ata, I believe. O 119.8. Wait lang Ito. 119.7. Something like that, no? So, dyan siya nag-open. So, as you can see, guys. So far, kung mabasa natin yung graph. So, the sellers are trying to push the price downward. And merong rejection na nangyari. So far, nandito siya. Okay, so hopefully, as usual, inantay pa rin natin umangat siya. Pero may chance pa rin guys sa bumaba to. Unpredictable talaga ang galaw niya. So depende na lang talaga. All we need is just to wait. No, if in case na bumaba siya, hindi ko alam kung sell ko ba or ano. Take profit ko na ba yung 6% na gain? Kung bababa siya ngayon, baka i-take profit ko na to. 6.92%. 7% na gain. Take profit ko na. Pero, ayun siya. Baka take profit ko na to. Kasi ilang araw na. Or maybe just wait lang talaga. Kailangan na talaga mag-antay. Patience lang talaga. Though, isang buwan ako naghihintay. Di ba na makapag-trade? Ang hirap pag ano. Ayun. Pero, ang maganda naman sa one day na chart guys, mapayapa. Walang isipin na something. Yun nga lang, matagal. No? Ano lang naman to, ginagawa ko lang naman to for fun. And, ano lang, slow and steady lang. Ano naman siya, guys. So, 19.5. So far, ang volume niya ay nasa 46,000. Ito siya. 46,000 yung volume niya, 46K. Nung nakaraan, 320K lang. So, konti lang ang nagkaroon ng transaction. Yeah, nung nakaraan, this is 1.83 million. So, 29 ngayon, 30, walang trade bukas kasi holiday yun eh. Okay, check natin yung iba. Meron sa portfolio ko. So, yun nga pala, nung nakaraan, ayun, since di ko nga siya na-sell, nakapost yung sell sa market since walang bumili. So, automatic balik siya here. Alright, so check natin si SM. Check si SM guys. Ay, sorry. SM. Nangyari ka SM? 699. Pero I'm going to tell you, 700 pa rin ang ending niyan. Hanggat hindi siya umaangat. As you can see guys, ito siya oh. So when you take a look at chart sa SM, as I've said dun sa mga previous kong video, sobrang strong ng support niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang-siyam na po yan na lumapag sa 700. So yan na talaga yung support niya guys. Yan na talaga yan. Yan na talaga. And antayin na talaga natin siyang umakyat para mag-form yung resistance niya. So, ganun, as usual, ganun pa rin ang lagay ni SM. No? Pero may chance pa rin siyang mag-downtrend ulit. May chance pa rin, pero sa akin, sa palagay ko, may chance pa rin, pero mababa. Kasi ito yung floor niya. Ito na talaga yung floor niya. 700. Pero kung bababa siya, stop loss tayo. Stop loss tayo dyan. Pero so far, ganun pa rin ang lagay niya. Pag bumaba yan guys, pag lumagpas yan sa ito guys kapag at the end of the day ng market, pag nag-close ang market, tapos bumaba siya, let's say, nag-break talaga siya, hindi na siya 700, 699.5, 699, sasal na ako, kasi downtrend yun. Okay, next tayo. Ali, check na ni Ali. Yung buying power ko 112 na lang. So, binili ko kasi sa Ali. Ating Ali, guys. So far, si Ali, this is normal. Normal naman ito. So, we are not expecting na aangat agad siya.
Yeah, this is normal. So, madami kasi nag-sell. So, probably somebody bought dito or dito. Tas they are trying to sell na. So, that's normal. That's normal na ano siya. Bababa. Kung aangat, that's normal. Kung mababa, that's normal din. Ayun. So, 1 million ang ano niya, ang volume niya ngayon. Ayun siya guys, 1 million. So, pagalaw-galaw siya nung angat baba. Ang galaw-galaw siya. Kung umangat, okay. Kung bumaba, okay lang. That's normal. So, ano lang. Yung JFC, si GFC ay 179. Diyos ko, ang baba. Binili ko siya guys ng November. Summer nung November lang. Ito yun eh. Dito ko siya binili guys. 199.8. Halos 200 pesos na yun. Tapos nag-downtrend siya malala. Laki ng binabangan niya. Laki lugi ko dyan. Ito siya guys, so portfolio ko 198.93 pero okay lang naman. 10% loss. OMG. 10% loss guys. Ang sakit. Pero it's okay. That's okay. Kasi ano naman to eh. Hindi ko naman siya trade. So for investing, ano lang, for investment lang yan. So i-hold ko lang yan for many years. Hold ko lang yan. Pero if you have a good buying power, if may buying power kayo guys, this is the good opportunity to buy shares sa Jollibee. This is a very good opportunity to buy. Kasi dip ang ano ngayon, downtrend ang Jollibee ngayon. This is the perfect time to buy. Ang mali ko lang talaga is that bumili ako ng dito siya. Dapat nga talaga nung time na nag-open ako ng trading ako, sabi ko, hindi ko muna bumaba yung price sa Jollibee. Ako naman, si impatient. Diba? Sayang. Pero okay lang. So, yun siya guys, ha? So, this is a perfect time to buy shares. If you are investing sa Jollibee, if you're invested sa Jollibee, no, this is a perfect time to buy. I'm telling you. Kasi mamaya, pag umangat yan, pag nag-uptrend yan, hindi mo na mababalikan tong ganitong price. Pag umangat yan, guys. Pag yan umangat. This is a perfect time to buy. Kasi kung titingnan nyo dito, sa ibang graph natin, wala ka na makikitang price na 170 something dito eh. This is last year, 2024. Ang price at 250, 230. Grabe downtrend ni Jollibee ngayon. 270. Ayun siya guys. Parang once in a lifetime lang nangyari kay Jollibee tong after many years, I think. Kailan pa kayo nag less than 100? Ito, tingnan yung price niya guys, oh. 200 plus ang price niya mula nung June, February 2023. Ito, ano na nito nun? O, palapitan ng pandemic era, guys. 2022. 2021. Okay, so 2021. Ang last time na nag-price niya ay less than 200 pesos. Itong ano pa, no 2021 pa. Noong 2021 pa. And ngayon, bumalik ulit siya dito. This is the best time to buy, guys. Wala nga lang ang buying power, pero this is the best time. Ayan siya. If you are mag-invest ka, go dito. Grabe ang ano binaba ni Jollibee ngayon. As in, nakakashock. Ang stable pa niya dito, 290. Tapos biglang bumaba. There is a reason behind this. Bakit ganito? There is a reason behind, but we need to find out, no? Ang stable nung galaw ni Jollibee, umiikot na siya sa 200, to 20, to 30, to 40, to 50. Tapos, lately, bigla siya nag-downtrend. Siguro dahil din sa competition. Malaki ang competition ni Jollibee. Oo. Sobrang daming competitors ng mga fast food chain. So, baka yun ang reason. Pero, madami factors. As in guys, sobrang dami factors. Probably number 1 competition. Kasi, pagdating sa pagkain, sa fast food, ang daming competitors. Ayan. So, ayun siya. It's already 11:41. So, wait tayo sa BPI. BPI ulit. Check natin BPI ulit. So, ayan siya guys. So, bumabalik tayo sa... nag-open natin siya ng 190.6 ata. 190.6 ata siya nag-open. Ay, nandito naman yun eh. Wait lang, search mo nga. Ayun guys, payo ko lang. This is the best time to buy Jollibee, yung shares niya. So, ayun. Ayun nga, nag-open siya 119.6.
Ayun, doon siya nag-open. Ay. Ito naman. So, sellers are trying to push it ulit. And this is normal. So, wait, open ko Excel ko. So, kinumpit ko na guys yung yung ibang, ko dito. Yung ibang gains and profits ko sa trading. So, yun siya guys. So, sa Ali, as you can see dito guys sa Ali, so, magka-take profit ako pag ang price na ay umakyat sa 24 pesos. So, 24 pesos and above, take profit tayo dyan. So, ang pinaka-highest na pwede kong i-take profit, 26 pesos, 0.76 cents. Pag lumagpas ka na dito, greedy ka na. Sa 20%. Yun nga lang, para ma-reach mo 20%, kadalasan. Para ma-reach mo 20%, guys, magantay ka ng sobrang tagal. Pero worth it naman. Ayun. So, ito siya guys. So, ito yung mga price na kailangan natin bantayan. Ito yung average price na binili ko sila. So, I bought them around 22.3 pesos. Pero since may mga may mga fees. Kasama na pala yung fees doon sa dito sa price natin. Ito siya guys. So, yung mga price na yan guys, kasama na dyan yung mga fees. Sa Philippine Stocks Commission, tax, DST, etc. So, kasama na pala siya dyan. So, that's very good. Na sinasama din ni Philippine Stocks. Okay, so, ito siya. So, we need to watch out all of this. Ayan. And then, ito naman din yung loss. Kapag ang price ni Ali ay bumaba sa ganitong price, so, stop loss tayo. Yung mga price na yan. So, I can afford at least 10%. At most pala, sorry. At most 10%. So, 10% ang kaya kong i-afford. And then, sa SM guys. Sa SM, I need to watch out for 765 pesos. Para maka-green profit tayo. 765 pesos. So far, ang price pa rin, nagalaro pa rin sa 700. So, ayun. Nasa middle tayo ng downtrend. I mean, nasa kalagitnaan tayo ng paggalugi. Sa ngayon. Kasi, ayan. So, pag bumaba ang price ni SM, umabot sa ganitong price, stop loss tayo. Isasal na natin siya para maitigil yung loss. Pag umabot dito guys, benta ko na agad. Kasi downtrend yun. Hindi ko na kaya ng 10% kasi masakit. Kasi malaki yung nakataya dyan eh. 2.8 mahigit. 2.8 mahigit. That is around more than 50% ng capital ko. So, ko siya. Pag umabot siya dito, 5% benta na agad. Pero I am optimistic guys na hindi siya bababa. Wala akong anything na data kasi wala din ako time mag-research. Pero sa support and resistance niya I really believe na na hindi na siya bababa until natin siya mag-bounce paakyat. Yun ang yun ang nakikita ko. But anything can happen here. Since very volatile ang market, anything can happen. So, yan yung mga prices that we need to watch out and ito yung possible profits na pwede natin makuha. So, at least 200 pesos yung natin makuha ang profit. Sa ilang araw mong paghihintay, no? Actually, di lang ilang araw, buwan pa atang antayin. Ayan. So, 850 pesos, 20%, 566 pesos. Anyway, just for fun lang naman to. Okay, BBI. So, ito yung average price. And then, I need to watch out for these prices. Ayan. So, 120 pesos. Natatakot ako dito kasi palagi ko hindi na siya akit eh. Hindi na akit to eh. So, ma-reach niya lang to. Okay na. Profit tayo. 80 pesos. Ayan. 121. 90 pesos. 122. 100. Naglalaban-laban pa. Ay, talaga umakit eh. Dito na talaga siya eh. So, umabot lang talaga dito. Like, please. Tapos yun nga, ang problema ko pa nga, naka-adlat nga ako. Umakit lang siya dyan. Yun nga, sana umakit lang siya dyan. Yan, please, dito lang oh. Tapos, ang problema, naka-adlat pa ako. So, di ko siya mabenta agad. Ba yan? The 15%, 150 pesos. Di pa nag 133 pesos. Who knows, diba? Who knows? Kung malugi ka. Ayan. So, wag din masyadong greedy guys. Baka antayin nyo na 20%. Oo, like, 'di ba? Ang goal niya 20% na profit halimbawa ang price niya umangat nga doon. Ito 'di ba? Inaantay niya mag 133.
Let's say, ang price ngayon 130 na. So, close to 133 pesos. Tapos, after days, bigla siya nag-downtrend, bumaba ng bumaba. Oh, 'di ba? Panalo ka na sana, naging bato pa. So, you have to be careful din, no? So, sa pag-sell. Ayan. So, ito yung mga price guys na kailangan natin bantayan. If mag-drop ang price dito, ayan yung mga yan. So, sell na tayo. Sa Ali, ito pala yung Ali, no? Ito na pala, okay na pala yan. So, ayun siya guys. So, it's 11:48 na. Ay, nako. Hindi pa ako nakakapag-trade. Wala pa akong trade na nagaganap. Nag-buy pa lang ako ng stocks, wala pa akong na-sell. Tandaan nyo yung trade, buy and sell. Yun ang meaning ng trade. Nag-buy pa lang naman ako. Wala pa akong binibenta. So, hindi pa ako nag-trade actually. Ano tayo, buy and wait eh. Ay, nako. Ito kasi, hindi ko nabili kasi nag-open ako ng account guys noong November 24. Dito. Dito ako nag-open ng account. Somewhere here. 24 or 21. So, 190.6. Umakit ka, please. Okay, so, check natin yung iba. Comment kayo sa guys, sa comment section kung ano yung gusto nyong i-monitor din natin. Anong company sa nang gusto nyo i-monitor. Para maano din natin. Mamali mo, potential din for trading. Yung facing uptrend, facing downtrend. Check natin Maynilad. 16.72. Take a look sa Maynilad. By the way, kakasarte lang Maynilad Congratulations sa Maynilad. Ano to guys, maganda to for investment. Maynilad. Kasi basic needs ng tao ang tubig. So, ibig sabihin, ang company na to ay patuloy pa rin siyang mag-ooperate for long years. Maniwala kayo sa akin. Basic needs ng tao ang tubig eh. Di mo mabubuhay ang tao pag walang tubig. So, ito Maynilad na to, this is very good for investment. So, magandang din to guys. If you are going to invest sa stocks, itong isa sa mga recommended ko, Maynilad. Basically. Sorry. No-brainer. No-brainer guys. No need to assess the Kailangan ng tao ng tubig. Ayan. Pag nagsarang Maynilad, mamamatay tayo. 'Di ba? So, ayun siya guys. And since siya, nasa stock market siya, it indicates na si Maynilad is one of the biggest companies here in the Philippines. Kasi they are able to sell their ownership. Diba? Unlike kasi kapag naglulong sila sa bangko. Something like that, no? As in, to guys, maganda investment to. Actually, isa sa lista ng mga investments ko eh. Jollibee, Maynilad, Arit, Sirit, Meralco, di ko nga sure eh. Makapag-trading ko yun or what. Tas BPI din. So, yun siya guys. So, mamaya balik tayo. Magla-lunch na. So, 9 minutes na lang. Mabalik tayo siguro mga 1 or 2 p.m. Okay? Bye-bye. Hi guys. So, yan. We're back. It's 2 p.m. So, lagi na ulit check natin. Palagi ko. As usual, ganun pa rin. So, ayun nga. 119. Hindi na siya bago. B, mag 120 ka lang, B. Kasi palagi ko hanggang dito na lang talaga siya. Hindi na to aangat. Pero kahit isang beses lang. I don't know if we should take profit to this. I don't know. So, tignan pa rin natin. We just need to wait. Let's check SM. Ayun na naman siya. PI, GFC, Maynilad. Check the chart. Okay. So, ganun pa rin siya. So, 700 pa rin yung niya. Ganyan pa rin ang ending niyan. 700 pa rin. Hindi na bago. Ayala. Si Ayala.
Yan sige, sa mga siya konti. Tsaka din portfolio. Yan, medyo may green na tayo sa wakas. Dalawa na. Yung nga na maliit lang to. Pero, ayun nga. Ali... Ang taas ang volume niya guys. So, 2.72 million. Hindi siya biro. So, maganda talaga I think maganda mag-trade dito. So, maybe we're just gonna wait. I think as usual, ganun pa rin magiging lagay na ito. API. Bumaba pa siya lalo. Ay, hindi umangat siya konti. 19 kanina. Ay, mag-3 o'clock na eh. 2:03 PM na. Malamang last minute na naman kikilos to. Ayan guys, at the end of the day, ay, ang bagal ng galaw. Ayun, so I think we're just going to end this na kasi ganun pa rin magiging ending niya as usual. Pero if in case may fluctuation na mangyari, hanggang yung kalat nyo know, maba ng volume. Wait lang talaga tayo. Ay, ang bagal. Hello guys, so last check tayo. 20 minutes before mag 3 PM. So as you can see, yung sa BPI 118.8. So this is actually understandable kung bakit nag-drop siya. Ang kailangan natin ma-anticipate ano yung magiging galaw ng market sa January. Let's check. Nung this 2025 January, ang galaw ng BPI, so coming from downtrend, November, December, January. So nung January, nag-face siya ng uptrend. Pero siyang lower high, something like that. So nag-uptrend siya up until April. So ito yung galaw niya noong January. Since sa 2026, hindi natin ma-predict ano mangyari sa 2026. I guess we have to play safe. Hindi ko lang kung i-hold ko ba rin pa siya or we just sell kasi I believe last day na ngayon eh. Pero search nga natin. Search ko lang. Is market. Tomorrow, hindi siya open. Kasi holiday po yun. Rizal Day yun. Ah, okay. So, open pa rin siya sa December 31. Ito siya guys. So, sarado nga siya. So, sarado.
So, January 2 pa ang open. 2 minutes na lang. So, di na maasikaso yan. And as usual, tignan yung SM. Ganun pa rin naman ang galaw ng SM. $700 pa rin. Ito siya, guys. Ending yun, 700 pa rin yan. Sa BPI ako nag-aalala. Ayun, maybe we'll just going, go back tayo sa January 2. Ganito na magiging galaw nito. Maybe we'll just hold talaga. Hold lang talaga natin. Okay? So, hopefully, umangat siya. Pero, baka, but this is normal. Normal to. Yan. So, nothing exaggerated dito, pero this is normal. So, kung bumaba siya dyan, it's normal. Pero as you can see, hindi na-push ng mga buyers umangat dito. Hanggang dito lang talaga siya. So, baka dito na talaga yung ceiling niya. Hindi ka look guys. So, pababa siya ng pababa. Let me just monitor this. Yung SM naman, the SM is trying to push the price to 69.5. Pero, yan. Ganun pa rin naman yan. Ito naman, Ayala. So, it has a good sign. Apat na green candles. The buyers are pushing. Kasi nag-downtrend siya eh. Laki ng downtrend ni Ayala eh. So, bullish to. Bullish na yan. So, tama yung entry natin. So, close ko na to. Ito, 700 na ending. Close na yung market, no? Pre-close na. So, pre-close na siya. Ibig sabihin, yung mga transactions ay inasikaso. So, I think that's it. So, for the final time, nag-rush siya. Bigla nag-rush dito. Bigla nag 118 pesos. Diyos niyo yung marimar. So, bigla nag 118. Grabe yung rush. Talagang pinush na ito, bumaba ka dyan. So, nagsisell sila. Okay, so I think that this will be it. This will be the last vlog for December about my trading. So, balik tayo sa trading sa January 2. Tignan natin. So, ilang araw tayo mag-aantay. Goodbye.